Time check, alas 3 ng hapon. Laag-laag muna kami ni Miss Joselle sa Japan Surplus. Bakit kaya surplus? Anong ibig sabihin ng surplus? Okay, dito na tayo. Chararan. Chan chan chan. Hop. Arrival of new items now, guys. Thank you, tatay. Ihatid mo na yung kamote, tay. Thank you po. Alright, guys. Okay, pasok tayo dito. Sexy yan, eh, mo eh. Ang sexy, oh. Sexy, bakit yung hila ng hila sa damit mo? Pasok tayo dito sa Japan Surplus. So, maghahanap ako ng mga cute na mga kapehan. Mugs. Ayan. Medyo malaki kasi ito ng surplus. Pero meron silang music. So, baka makapiright tayo dito, guys. Please fall in line. Social distancing and face mask. Itlog lang kanan. Arroz caldo with chicken and egg. Isa lang na itlog ang duha. Arroz caldo with chicken. Arroz caldo with egg. Arroz caldo only. Sarap kayo itlog. Wow. Kaon. Ako apod direct. Pilasin mo, ma'am. Dua. Dua ka serve. Oo, arroz caldo with egg. Itlog lang, wala manok. Sir, pila ka serve, sir? Dua. Itlog ka, sir? Thank you. Nong, liyaw ko nong. 46 nong. 46. Thank you po. Size. Thank you. Salamat. Yung dua. Sir? Alright, andito kami ni Miss Joselle, guys. Naabot kami sa may famous Iloilo na arroz caldo. So, etong isang ganito, 23 pesos yan. Arroz caldo tsaka boiled egg. Then, timpla all you want. But that's how it looks like. Yan. Ang daming kumakain dito, guys. Punuan talaga, as in. Parang feel kong kumain yun ng maanghang kahit sobrang init ng panahon. Si Miss Joselle. Nagkaayayaan kami kasi sabi namin parang ang sarap i-try ng ng arroz caldo ngayon. So, move mo yung tray down. Man natin. Pero actually, itong lugar na to, guys, very famous for the arroz caldo. So, kapag arroz caldo lang, 10 piso. Pag may itlog, 23 pesos. So, 13 pesos yung presyo ng boiled egg. Kapag naman chicken, 30 pesos. Then, kapag chicken at egg, 40, chicken egg at arroz caldo, 43 pesos naman. Okay naman. Hindi talaga yung asin masasabi ko na napakasarap. Parang mas masarap yung gawa ko sa bahay. Kaya hindi tayo pwedeng mag-food vlogger eh. Masyado tayong nagatawag. Hi guys. Maaga akong umuwi today. Yay! Andito na ako sa bahay. Pero dahil tulog si Mayumi, ako muna ay maglilinis-linis dito. Dahil nakikita ko na naman, napupuno na naman ng ipot nest itong ating bintana, as you can see. Ayan. So gusto kong linisan muna yan. And then, ako yung tutubig ng mga halaman. Kabilang bintana, ayan naman no. And then, ayan maalikabok masyado guys. And then mag-clear out tayo ng side. I believe dito, aayusin natin. Pero dito muna tayo magsimula. So dahil tulog si Mayumi at wala yung mga anak ko, ako yung maganda maggalaw-galaw dito sa bahay. Dahil ang hirap naman kapag hindi tayo gumalaw-galaw guys. Ay naku. Nagmerienda lang ako ng saging na nilaga. Dahil meron dito sa bahay. So, pagkatapos kong nagmerienda, tubig na lang. And then, ito nga ako muna magtatrabaho. So, ang time natin ngayon, alas 5 ng hapon, I believe.
Tamang-tama, naghiwalay na kami ni Miss Giselle. Ang ganda dito, no, na area. Ayan. Meron akong piece dito na side. So, magtatrabaho muna ako. Linis-linis tayo. And yan kung anong magagawa ko dito, guys. I'll see you in a few. Natawa ako dun sa last episode ko, guys. Sorry talaga. Marami nag-comment na nahilo daw sila. Sorry talaga. Hindi ko alam na ganun pala ang effect, no? Kapag naglalakad ako, tapos mababa yung camera. Kasi, syempre, pag naglalakad ka, gumaganon. So, hindi ko na-realize. Maraming sorry sa inyo. Pero anyway, andito na ako na part. Natapos ko na yung bintana. Bali, ang ginawa ko, guys, nag-spray lang ako at saka nagpunas para matanggal lang at least yung mga ipot ng ibon. Ayan. Matutuyo din yan mamaya. Kasi kapag hindi ko ginawa yan, masyadong dadami, marumi tingnan. So, merong iba na nag-iwan talaga siya ng mansya, pero hindi naman ganun kasama. Yan, nag-iwan siya ng mansya, pero kuskusin na lang natin ulit next time habang nakababad siya sa tubig. So, habang dinidiligan ko yung halaman doon na side, ako muna ay magpapala dito ng mga sagbot, mga damo. So, ilalagay ko muna yung camera natin. Saglit lang. Saan ba natin ilalagay? Malabot na siya. Ay, naku. Hindi pa kasi na semento dito. Kaya, medyo madami pa talaga yung mga damo na tumutubo. So, at least, hindi naman siya ganun katigas. Pero kaya, ganun lang. Balik-balik siya. Ay, natabunan tayo na yun. Hi guys, good morning. Magsusoli tayo ng mga damit during the wedding. Hala? Asang bow tie? Pare. Mga hiniram natin na damit during the wedding. Kailangan na nating isoli. So, time check 9:30. Nakalabas na ako ng bahay. Wait lang, Yumi, ha? Wait. Stay there. Saglit. Hello! Mag-uli ko damit. Wawa! Wawa! Uy! Ay, wawa. Wawa! Oh! Wawa! Wawa? Who's that? Wawa? 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 Ma! Who's that? Wawa! Go to Wawa, go! Go, Wawa! Wow! Oh, bye-bye na, Mami. Bye-bye! Bye-bye! Ito na lang to. Ta! Wala! Ito yun, Mami. Say bye-bye na. Gimingaw di ay kay Wawa di ay. Gimingaw di ay. May balon. May balon siya. Back to Mami. Ay na. Wala, dili siya gusto. Back to Mami na. Tara na. Dili siya.
Nay mong charger dira, duha ka set na sa nina, gatas di ba? Bye na. Bye, enjoy. Iyang tambal day ma. Nadra yung prescription. Okay, bye na. Bye-bye. Yellow green na yung sipon. Nag-uli ko gown nagisuot sa wedding kay Kahil na penalty kog 7 days. Imagine. Wait la. Tana. Digid siya. Tana. Ah. Bala. Bye-bye na. Bye-bye. Hello guys! Happy Holy Week sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo ngayon, of course, mas ideal if we are with our family. Ayan, sana ay okay kayong lahat. Good morning, good morning, good morning! This is Princess Higa once again and I am back for another baka-baka ngayong araw. Pero I woke up very early guys. Alas 5 na umaga, gising na ang all. And nagkaroon ako ng quiet time pero nagmaritas ako on the side sa kapitbahay kasi we were trying to update each other about business, ang estado ng mundo, ang utang ng Pilipinas, mga ganun yung topic natin. But I woke up early and then Mayumi woke up and then Calby woke up, then Chico woke up. I decided na liguan muna sila at pakainin bago umalis ng bahay kasi ngayon kailangan ko talagang mag-duty dahil ang dami-dami kong kailangang i-set up dito sa Mayumi Thailand Closet. And right now, it's already 10:30. Marami tayong customers na nag-i-inbox ngayon. Natatawa nga pala ako guys, no? Kasi katulad nito, nagva-vlog ako. Hindi ko inaasahan na pag sa vlog kong ganito, nakikita ng mga viewers yung mga damit sa likuran ko. Siniscreenshot, binibilugan, bumibili. Amazing. So, ang ganda pala pag yung background mo, yung binibenta mo. So, kung yung binibenta natin mga tuna products, mag-background tayo ng isda para makapili sila. Kung ang negosyo mo ay anong klase ba? Iba't ibang klaseng negosyo, no? Kung negosyo mo naman salon, mag-background ka na lang dyan ng mga mag-background ka ng mga kinukulayan, ganun kasi isa pala siya napakagandang way para mag-promote din ng ating negosyo. So, andito naman tayo na side para makita ng all. And of course, dito na side, ayusin naman yung pag-screenshot. Ayan. Okay. So, ang dami nga nag-message sa atin ngayon dahil nakita nila yung mga screenshot ng ng ating mga items natin during the vlog. And also, sa mga nagtatanong, ma'am, saan ba kami pwede mag-PM para bumili ng mga damit from Bangkok, Thailand? Dito po, tindera sa Africa. Or, another one is, eto ulit, Mayumi Thailand Closet. Ayun. So, ang gagawin namin ni Miss Joselle ngayon, meron kaming sale. So, we are going to set our prices at magre-recheck kami ng mga prices ng mga item namin para yung mga pwede na naming babaan ay pwede na siyang i-change ang price sa aming record. Ayun. Of course, today is Thursday. I know people are with their family. Ang iba nagbiyahe sa province, ang iba nagstay sa bahay, and ang ibang mga negosyo sarado. So, nagsarado sila, magbubukas tayo kasi ngayon lang yung araw na wala tayong kompetensya. Walang kakompetensya. But anyway, yun lang guys. I'll see you on today's episode. Si Kuya Kahil wala today dahil siya po ay inimbitahan na matulog sa bahay ng kanyang newfound friend. Shout out kay Ma'am Princess Jensen. Maraming salamat sa pag-imbita sa mahal kong anak na malakas kumain. Tawang-tawa kami kagabi kasi sabi niya nag-dinner na ba daw si Kahil. Sabi ko pinadinner ko na kasi baka mamaya nakakahiya naman makaubos ng 1 kilong bigas dinner pa lang. Isang meal pa lang. So sabi ko ay pinakain ko na. Mga biruan lang namin as mare-mare. Alam nyo naman yan guys. Alright, ako muna yung mag-change ng pricing. I'll see you guys on today's episode. A few moments later. Natawa ako guys kasi maaga pa ako na penalty. Kasi yung hiniram kong damit para kay Auntie Christine for the wedding and para kay Kahil, matagal ko siyang nasole. Alam niyo, mag-procrastinate tayo. And isa yan sa mga ugali ko talaga na tinatry ko na wag ugaliin, yung procrastination. Na-learn ko yan sa kaibigan ko na Malaysian, Singaporean. Yung mahilig mag-procrastinate, ibig sabihin, you delay things, you delay doing the things you can actually do right now. So sa procrastinate ko, umabot po ng 7 days na hindi ko siya nasole. Syempre, it's just understandable na meron ng penalty. So na-penaltyhan po tayo guys. Okay? And yeah, hindi tayo pwedeng magreklamo kasi tayo naman yung tanga, tayo naman yung naging bobo. We have to face our consequences. So yun nga, maaga pa tayong nag-cha-ching guys. Di bali, it's okay, we learn our lesson the hard way. Sometimes lessons are also very expensive you guys.
And sinama ko na rin pala si Mayumi dahil sabi ni Mama hindi naman daw siya busy ngayon. So dinala ko na lang si Mayumi kay Mama. And then mamayang hapon susunduin na lang din natin sila para hindi na mahirapan si Mama umuwi kasama si Mayumi. Ayan. Ay, kinabahan ako sa calculator ko guys. 10 billion ang nakasulat na po. Ang daming zero. So, natatawa ako dahil nag-message si Ate Hana ng Labalabi Laundry Shop dahil daw ang daming naghatid ng labahin today sapagkat lahat ng aming mga competitors ay sarado. So, nakikita ko ngayon sa aming CCTV, natambakan talaga siya. Oh my goodness! Natambakan siya ng labahanan. Natambakan talaga siya ng maraming labahin, you guys. Sobrang busy ni Ate Hata ngayon. So, ang mangyayari, pupunta kami ng laundry shop ngayon para mag-back up kasi sobrang dami talaga eh. I believe kailangan niya talaga ng backup. So, tatapusin lang namin ni parts to. And then, most probably, mag-back up tayo sa folding today. Kasi sobrang dami, umabot na sa labas eh, oh. So, ibig sabihin, marami palang customers around the area. Kaso, dahil nakasanayan nilang pumunta dun sa aming ka-competitor, hindi nila kami binibigyan ng chance. Ngayon, binigyan naman nila kami binigyan kanila kami ng chance na laban ng damit nila. Ayan, sobrang busy ni Ate Hana, guys. Kung ganito ang performance ng laundry business natin araw-araw, very, very, very good. Ayun. At, syempre, wag nating kalimutan, no, na mag-shoutout sa mga, maraming nagpa-shoutout sa atin last time, eh. Magpa-shoutout sa ating mga viewers na nag-message, nag-comment sa YouTube natin. Ay, oo nga pala, maling-mali ako guys, sorry. Maling-mali ako, may tama kayo dahil sabi, Albay is not part of Leyte. It's in the province in the Bicol region. Sorry guys, mahina talaga ako sa sibika at kultura guys. Sorry talaga. I hope hindi ko kayo na-offend ng malalim. Sorry. Okay, I learned from my mistake. Maraming salamat. Mayon volcano is in the middle of the cities and towns of Albay. It is part of Luzon, whereas Leyte is part of Visayas. Wait lang. Nag-loading ako. Saglit. Albay is not part of Leyte. Yes, okay. It is a province in the Bicol region. Okay. Mayon volcano is in the... Mayon volcano? Volcano. Mayon volcano is in the middle of the cities and towns of Albay. So, Albay is actually not a part of Luzon. So actually, Mayon volcano is part of Luzon, whereas Leyte is part of Visayas. Nagkalituhan. Maraming salamat po. Intindihin ko ulit mamaya pagkatapos ng vlog na to. Intindihin ko ulit. Mag-research muna ako guys ha. Sorry. Then sabi ni Ma'am Enaro, Albay is Albay in Bicol or Legazpi City, which is in Luzon. And Leyte is Leyte, which is located in Visayas, malapit sa Samar. Then si Ma'am Maria Cecilia, sabi niya, nindot kaayo diha sa Albay, madam. Mount Mayon ang perfect cone. Nakaadto na jud mi diha. Tripod ninyo, madam, ang The Ruins. Naa sa vlog ni Vice Ganda. Sila ice cream, may sili ice cream sila, madam. Malami, ola, oy. Ano man yan sila, oy. Then sabi ni Ma'am Nora Pabalan, no to negative comment, hayaan mo na sila, just enjoy your vlogging. You make your followers happy every vlog that you do. Like me, I am an old grandma enjoying your vlogs every day. Maraming salamat Ma'am Nora. Thank you, thank you. Then sabi ni Ma'am Nora, you cannot divert your planned things because you are a busy person. Tapos bata pa daw yung mga anak ko. Pakonti-konti, pag lumaki pa sila, magagawa ko na yung mga plans ko together with the kids. I wish you all the best sa mga plano mo as mother, sa iyong maliliit na mga anak. God bless your family. Maraming salamat. So, ang dami kong nakita talaga dito guys, no, na mga comment na talagang maling-malita tayo pagdating dun sa sinabi kong Mayon volcano. Sorry guys. So sige po. Anyway, I will learn para kapag nakapunta tayo doon, hindi naman tayo mag-share ng mga maling infos. Pero again, thank you sa inyong lahat sa panonood, sa mga nag-comment at sa pagsama sa amin ngayong summer dito sa General Santos Seti. Ayun, Seti talaga, no? Then, palang i-share sa inyo kasi recently lang, I made a review about the tuna chorizo. Actually, yung tuna chorizo, binigyan ko si Miss Giselle. Shoutout nga natin yung anong pangalan ng chorizo? Hindi ko na nabasa. Hindi pwede ganyan sis. Pag binigyan tayo sis, dapat alam mo ang pangalan. Mahiya-hiya tayo. Tuna something.
Nakakahiya tayo sis. Hindi ko si pa Auntie sinaluto. Christine, hindi mo pa naluto, pero in fairness masarap. So, hindi mo pa natikman. Hindi pa, nasa ref. Ayusin mo girl, baka mamaya ubos na yan. Meron pa, madami pa. Okay. Sige, lutuin natin. I-video mo naman yun kasi bigay yun sa atin. Maraming Sige, salamat. Pero, i-vlog natin ang yun. sarap niya talaga, promise. Maraming salamat ma'am sa nagbigay po. At dahil doon, nagsabi yung kapatid ko, bakit hindi ko daw pasukin yung pagnenegosyo ng tuna products. Sabi ko, pwede naman. So, sa inyo dyan, if you are interested to order tuna products straight from General Santos City, the tuna capital of the Philippines, huwag kayong mahiyang magtanong sa akin. Mag-inbox kompleto tayo lahat, guys. Basahin ko nga sa inyo yung ating mga products. Sino gusto magpa-supply ng mga tuna products dyan? Then, gusto magpa-supply ng mga tuna parts. Parang yung motorcycle parts, tuna parts. So, meron tayong iba't ibang klase ng product. Basahin ko na lang sa inyo. Meron tayong mga tempura, merong tuna lumpia, merong tuna cheesy classic lumpia. O, diba? Meron tayo na yan. Meron tayong tuna chorizo, tocino, embutido, sisig, burger patty, bola-bola, Bicol Express, nuggets, curry, and siomai. Wow, ang dami. Then, we also have mga parts ng tuna, guys. Meron tayong tendon meat, tendon, merong panga, merong belly, merong malasugi cubes, at merong tuna cubes. Available din. Then, meron tayong mga tuna steak, tuna strips, tuna sikat, tuna trimmings, branso trimmings, tuna saku bar, tuna loins, tuna bihod, bagaybay, head, buntot. Ayan. Chicharon, meron din tayong squid ring, squid tube, squid flower, pompano, salmon belly, lahat ng klase. Meron tayong crab stick, mixed seafood, tofu, cream dory, meron tayo niyan, guys. Mataas po ang listahan ng availability natin. Ayan. So, sa mga gustong magpa-supply ng tuna products, let me be your supplier. Let me be your supplier. Don't worry kasi meron na tayong mga contact. Meron na tayong mga legit na mga shipping company for your needs. Ayun. So, maraming salamat. If you would like to do this kind of business, we can always partner up. We can always talk about it. If you want it for your personal consumption lang, pwede din. Let's say you want to say, ma'am, pa-order ako ng panga, ganitong piraso, ilang piraso para sa event, ganito, ganyan. Let me know po. You can always reach me out once again dito na page, Tindera sa Africa, or Mayumi, Thailand closet. Ayan. Pasukin na natin lahat, guys. Bahala, ibenta na natin ang lahat. Wag lang yung katawan natin. Ibinenta ang katawan, akala mo naman may bibili. Hindi, guys, joke lang. Pero, you know, sa hirap ng buhay, mahirap na kapag tayo masyadong seryoso. So, wag tayong masyadong maging serious, no? Dahan-dahan lang tayo sa buhay kasi baka mamaya magka-heart attack naman tayo. Tawagan nga natin si Ma'am Sheena kasi hindi ko alam kung kamusta na siya sa Thailand. Let's see. Sheena. Tawagan natin si Ma'am Sheena. Gising na ba siya? Ay, gising na siya, guys. Ayan. Tanungin natin kamusta naman ang songkran nila doon sa Thailand. Ayan. Tingnan natin kung sasagot siya. Pag sumagot siya, mananalo tayo ng anong gagawin natin? May binili tayong cake pero hindi ko naman dala. Ay, hindi sumasagot. BYD. Ha? BYD na sa akin. Wow. Okay, thank you. Diyan kayo matulog sa Bangkok? Sa John Muang na siguro sa Pilipinas. Oli left na? Oli left. Okay. Ang sabot na to ha. Bayari sa ako ang ano ha. Kapital. No. Sabot na lalo. Bayari sa ang kapital ba? Doon naman na imo. Wala pala sa sabot. Aminaw ba? Bayari ang kapital ha. Uy, hindi ko ka-promise. Nagpalibre na ganito ang accommodation. Pautang sa good. Uy, mag-utang ka 40,000 ka. Ayaw, hindi pang estudyante. 40 kilos. Yun, bayaran ako ang baggage. Kuyawa. Uy, humble ka ayo. Murag dili mayaman. Uy, yun mo. Asa naman? Asa na? Chayan muna. Chayan ka muna. Maganda po? Chayan.
Sayang pa. Wait lang, picture lang sila.